Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa bahay ng aking kaklase noong high school. Sa mga panahon po na ito, ay tumitira kami sa probinsya ng aking nanay na matatagpuan sa Kabisayaan. Doon po siya lumaki at nagkaroon ng muwang. Pero bago ako magkolehiyo, ay kinuha ko ng aking tatay at pinatira sa kanilang bahay ng kanyang bagong asawa. Broken family po kami at si nanay ay meron na rin sariling pamilya sa mga panahong ito. Ako lang din po ang nag-iisang anak ng mga ito at masasabi ko na ako yung nasa gitna kasi meron na po silang sariling mga pamilya. Pero nagpapasalamat ako nang dahil nandyan si lolo at lola para sa akin. Bumalik po tayo sa taong 1995. Nasa third year high school po ako sa mga panahong ito. Aktibo ako sa mga aktibidad ng aming eskwelahan at masasabi ko na kilala po ako doon. Marami akong mga naging kaibigan, pero yung isa sa mga naging malapit sa akin ay ang aking kaklase na tawagin natin sa pangalang Ina. Ito pong si Ina ay tahimik na tao. Maganda, maputi at kasing tangkad ko lamang. At mula nung first year ay magkakilala na kaming dalawa. Ilang beses na rin po siyang pumunta sa bahay, lalo na kapag mayroong okasyon doon. Pero ni isang beses ay hindi pa ako nakakapunta sa kanilang bahay. Pero dumating itong panahon na inimbitan niya ako matulog doon sa kanilang bahay. Kaarawan daw kasi niya kinabukasan. Ako lang naman ang kanyang inimbita kasi hindi naman daw kalakihan ang kanilang bahay. At huwag ko na lang daw ipaalam sa iba naming kaklase kasi baka sumamang mga ito. Humingi naman ako ng paintulot sa aking lolo at lola at pinayagan naman nila ako. Gaya nga nasabi ko kanina, ilang beses nang nakapunta si Ina sa bahay at kilala din siya ng mga ito. Alam ko rin naman kung saang baryo nakatira si Ina, pero hindi ko alam kung saan bandang kanilang bahay. Dumating itong araw na pupunta kami doon. Tanghaling tapat na nung dumating ito sa bahay namin para sunduin ako. Hinanda ko naman ang aking mga dadalhing gamit kasi nga mananatili ako doon ng isang gabi at kinabukasan tutulong ako sa pagluto ng mga pagkain nang dahil nga kaarawan niya. Bandang 1:00 ng hapon ay umalis na kami ni Ina. Nagpaalam naman ako sa aking lolo at lola at kampante naman sila kasi meron silang tiwala kay Ina. Hindi ko naman akalain, Sir Chris, na araw-araw bumabiyahe si Ina ng mahigit 1 oras para lang pumasok sa aming eskwelahan. Malayo pala talaga ang kanilang baryo. Nagtataka naman ako kasi meron naman daw eskwelahan sa kanilang bayan pero hindi siya doon nag-aral. Kung ano man ang kanyang dahilan, yun ay ang hindi ko alam nung una.
Makalipas ngayong isang oras na biyahe ay narating namin ang kanilang bayan. Mula doon ay kinakailangan pang bumiyahe ng mahigit 20 minutos bago marating ang kanilang baryo. Pagkarating nga namin doon ay naglakad kami na mahigit 10 minuto at alam nyo, ang kanilang bahay ay nasa pinakamasukal na bahagi. Talagang nakakapagod, pero sa kabila nito ay sulit naman pong pagpunta ko doon nang dahil mahangin at tahimik ang lugar. Maaliwalas at malamig ang simoy ng hangin nang dahil sa mga nagtataas ang puno. Masasabi ko na iyon pong pinakagusto kong lugar na pagpapatuyuan ng bahay kasi hindi rin dikit-dikit ang mga bahay at iilan pa lamang ang mga nakatira doon. Bumilib naman po ako kay Ina kasi araw-araw ganito kalayo ang kanyang binabiyahe bago marating ang aming eskwelahan. Grabe ka, Ina. Ba't doon ka pa nag-aaral sa amin? Ang layo ng eskwelahan natin mula dito sa inyo. Sabi ko sa kanya habang kami naglalakad sa masukal na daan. Yan ang sabi ng nanay ko. Sumusunod lang naman ako sa gusto niya. Ayaw ko rin mapagalitan. Sagot niya habang nakangiti. Ganun ba? Mukhang istrikta pala si tita. Sagot ko sa kanya. Yan ang hindi mo alam. Nanay ko siya at alam ko kung ano ang kanyang pag-uugali. Sagot pa ni Ina at tumango na lamang ako sa kanya. Makalipas naman ng mahigit 10 minuto ay narating namin ang kanilang bahay. Agad naman kami nakita ng kanyang nanay at tawagin na lang nating Aling Minda. Sa loob po ng kanilang bakuran ay merong 2 bahay at yung isa sarado. Nakasara ang mga pinto at bintana at nasa likod po ito ng bahay na tinutuluyan nila Ina na kung saan din ako matutulog. Pagkapasok namin sa loob ng bahay ay agad akong tumungo sa kusina para uminom ng malamig na tubig. Gumamit na rin ako ng banyo para magbawas. Patapos ko naman gawin ang mga ito, ay tumayo ako sa tapat ng lababo at mula doon sa bintana ay natatanaw ko ang bahay na sinasabi kong nakasara mga pinto at bintana. Nung unang inisip ko na baka nilalagyan nila ito ng mga gamit o ginagawang bodega kasi luma at parang hindi nalinis ang labas. At sa silong ay meron akong nakitang mga lumang gamit tulad ng mga sirang upuan at iba pang mga bagay na makikita sa loob ng isang bahay. Nagtanong naman ako kay Aling Minda kung meron bang tao sa loob ng bahay na ito at sabi niya wala. At tama nga ako. Ginawa nga nilang bodega iyon. Lagayan ng mga lumang gamit. Bandang 4:00 ay tumungo kami sa bayan para mamili ng mga pagkain. Para lang po ito sa hapunan. Yung mga binili namin ay para sa 4 na tao kasi 4 na pirasong isda, mga gulay. Inisip ko naman ng una na baka yung isang piraso ay para sa tatay ni Ina na sa mga sandaling ito ay hindi pa nakakarating sa kanilang bahay. Pero nalaman ko naman sa mga ito na wala na palang tatay si Ina. Tulad sa tatay ko ay meron na rin siyang sariling pamilya at broken family din ang mga ito. Ito pa lang pong mga sandali na sinabi ni Inang tungkol dito. Pagkarating namin sa kanilang bahay ay agad namang nagluto ng ulam si Aling Minda. Kami naman ni Ina ay tumambay lang sa labas ng bahay. Meron kami mga pinag-uusapan sa mga sandaling ito. Bandang 6:00 ay tinawag na kami ni Aling Minda para kumain ng hapunan. At napansin ko naman, Sir Chris, na 3 piraso na lang ng isdang natira. Yung 2 naman ay nakalagay sa isang lagayan at para sa amin to ni Ina. At yung isang natira ay nakahiwalay
Ito naman ang para kay Aling Minda. Napansin ko rin na magkaibang paraan ng pagluto ng mga ito. Iba yung sa amin ni Ina at iba rin yung kay Aling Minda. Nagtataka naman ako kung nasaan yung isa. Wala naman kaming ibang kasama doon sa bahay. At pagkatapos naman namin kumain, ay pumasok na kami ni Ina sa loob ng aming kwarto. Malamig at maaliwalas doon. Nakaka-relax at nakakaantok. Sigurado na makakatulog ka na maaga. Bandang 8:00, hindi ko na malaya na nakatulog ako. At napanaginipan ko itong isang matanda na talagang hindi pamilyar sa akin. Parang totoo pong panaginip kong ito. Nakatayo daw ako sa tapat ng bintana, nagpapahangin. At nakita ko daw itong matanda na dumaan sa bintana. At nung nakita niya ako, ay agad daw siyang huminto at tumitig sa akin ng masama. Para bang kinikilatis niya ako. Lumapit pa daw ito sa akin at nagsabi na wag ko daw impluwensya ng masama si Ina. Sumagot daw ako na hindi ko naman ito ginagawa. Mabait akong tao at wala akong bisyo. Tumango lamang daw ito at naglakad. Bandang 11:00, nagising ako ng walang dahilan at dinig na dinig ko Sir Chris na mayroong mga yapak sa kabilang bahay. Ito yung bahay na ginawa daw nilang imbakan o bodega. Meron talagang naglalakad doon kasi tahimik ang paligid at wala akong ibang nadidinig. Mula naman sa bintana ng aming kwarto ay matatanaw po ang kabilang bahay. Kaya naman sumilip ako sa bintana para makita kung anong meron doon. At nang makasilip na ako, parang hihiwalay naman ang aking kaluluwa nang dahil sa pagkagulat. Meron pong nakatayo sa labas at nakatingin din siya sa akin. Matanda at tumatama sa kanyang mukhang ilaw ng gasera. Meron kasing nakasinding gasera sa aking likuran. Nang makita ko siya, ay agad ko namang sinarang bintana kasi nga natakot ako at nabigla. Nanlilisik din ang kanyang mga mata. Agad ko namang ginising si Ina kasi sa pagkakaalam ko, kami lang tao sa kanilang bakuran. Wala nang iba. At nang magising ito ay agad niyang tinignan ng labas ng bintana. Pero wala naman daw siyang nakita. At sabi naman niya, bumalik na daw kami sa pagtulog kasi baka namamalik mata lamang ako. Alam ko naman sa aking sarili na hindi talaga ako namamalik mata. Sigurado ako na isang tao ang aking nakita. Mahigit 2 oras naman akong gising at nakikiramdam. Pero hindi na ako nakarinig ng anumang ingay. At maya-maya lang, nakaramdam naman ako ng antok. Hindi ko naman namalayan na nakatulog ako. Parang dinuduyan pa ako sa kwarto ni Ina. Talagang nakakaantok. At kahit labanan ko pa ito, hindi po talaga kaya. Lalo pat malayo ang binyahe namin. Ito rin po palang unang pagkakataon na bumiyaya ako na ganito kalayo at natulog sa ibang bahay. Kay Ina ko lang po ito naranasan. Bandang 3:00 ay naramdaman ko na parang may kumakalikot sa aking tenga. Agad ko naman itong hinawakan at naramdaman ko na namamasa-masa. Agad ko namang minulat ang aking mga mata at nakita ko na meron ngang malagkit na bagay sa aking tenga. Inamoy ko pa ito at sigurado ako na laway po ito ng isang tao. Mabuti na lang talaga at hindi pa tuluyang pumasok sa loob ng aking tenga. Napagpasyan ko naman na ikiling ang aking ulo. Nang sa ganun ay lumabas ang laway kung meron man sa loob. Pero mabuti naman at hindi na umabot doon. Agad po akong bumangon at tumungo sa kusina para hugasan ang aking tenga
Malabo naman na si Ina ang gagawa kasi humihilik pa ito sa mga sandaling yon. At yung laway na nasa aking tenga ay parang kakapatak lang kasi nga hindi pa pumasok sa loob. Matapos ko namang alisin ang mga laway ay narinig ko na parang merong bumubulong sa kabilang bahay. Tila ba merong umuusal ng dasal kaya nakinig pa ako ng mabuti. Subalit nung narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ni Aling Minda ay binuhusan ko ng tubig ang aking mga kamay para kunwari naguhugas ako sa mga sandaling yon. "Oh, gising ka na, Iya? Madaling araw pa lang ah." Tanong niya. Gumamit pa ako ng banyo. Babalik na po ako sa kwarto. Sagot ko sa kanya at agad nga akong bumalik. Napagpasyahan ko naman na wag na lamang matulog nang sa ganun ay makasigurado. Nararamdaman ko kasi na merong binabalak sa akin ng taong naglagay ng laway sa aking tenga. Hinintay ko ang sumikat ang araw at nang magising si Ina, agad ko siyang binati ng maligayang kaarawan. Hanggang sa tumulong na nga ako sa pagluto ng mga pagkain. Pagpatak naman ng tanghali ay dumating ang kanilang mga kamag-anakan. Kabilang na yung tatay ni Ina na sa mga sandaling ito ay panay ang tingin sa akin. Tila ba meron siyang gustong sabihin. Nung nagkataon na umupo ako sa kanyang tabi, ay nagtanong ito sa akin kung doon ba ako natulog. At sinabi ko naman sa kanya na doon nga. Lumapit pa ito at meron siyang sinabi. "Sabay na tayong umuwi. Sigurado akong meron kang nararamdamang kakaiba sa mga tao dito. Huwag kang tumanggi. Alam kong alam mo." Pabulong na sabi niya. Sa mga sandaling ito ay sumang-ayon ako sa kanyang mga sinabi. Kaya naman niligpit ko ang aking mga gamit. At habang ginagawa ko ito, ay meron po akong narinig na yapak na nanggagaling sa kabilang bahay. At pagkasilip ko sa bintana, dito ko na nakita ang matanda na nakita ko sa aking panaginip. Siya po talaga iyon. Sigurado po ako, Sir Chris, na siya rin ang matandang nakita kong nakatingin sa akin nung sumilip ako sa bintana nung madaling araw. 100% siya po iyon. At may kutob ako na siya rin nagpatak ng laway sa aking tenga. Bandang 1:00 ng hapon ay humingi naman ng pahintulot ang tatay ni Ina na siya ay uuwi na. Agad naman ako nagsabi na sasama na lang ako sa kanya at magkita na lang kami ni Ina sa eskwelahan. Maayos naman ang kanilang pakikitungo. Hindi naman nila ako pinigilan. At yung matanda na ito ay nakita kong nakatingin lamang sa akin. Pero nagkibit balikat na lamang ako, Sir Chris. At nung makasakay na kami ng jeep, inamin sa akin ng tatay ni Ina na nanay ni Aling Minda ang matandang iyon. At tanyag talaga yun doon sa kanilang baryo. Ilang beses na niyang gustong kunin si Ina